Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Melin Loquias mula sa Eastern Police District ng NCRPO. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa ating unang balita, sa patuloy na kampanya ng Philippine National Police kontra kriminalidad, naaresto ang mahigit 300 wanted person sa operation ng Police Regional Office 3 sa unang 20 araw ng 2026. Yan ang balitang hatid ni Patrolman Adrian Dayao. 394 na wanted person ang naaresto ng Police Regional Office 3 sa buong Central Luzon mula Enero 1 hanggang Enero 20. Ayon kay PRO3 Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones, 275 ang kabilang sa other wanted person, 52 sa most wanted person at 67 sa top 10 most wanted person. Batay sa ulat ng mga provincial at city police office, dagdag pa ni Police Brigadier General Piñones, sa 67 top 10 most wanted person na naaresto ay 10 ang nasa regional level, 39 sa provincial level at highly urbanized city level at 18 sa municipal level. Malaki ang naging ambag sa nasabing tagumpay ang mga unit ng pulisya mula sa Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Bataan, Zambales, Aurora, Angeles City at Olongapo City. Ayon pa kay Police Brigadier General Piñones, patuloy ang koordinasyon ng mga tracker teams sa Regional Intelligence Division at iba pang intelligence unit upang matunton ang mga puganting may nakabimbing warrant of arrest. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayao. Matapos ang matagumpay na anti-illegal drug operation, agad inaresto ang 3 lalaki at nakumpiska ang mahigit 600,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ng mga operatiba ng Iloilo Police Station 2. Nakatutok dyan si Patrolwoman Charmaine Balunsat. Muling nagtala ng malaking tagumpay ang Police Regional Office 6 sa pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga matapos masamsam ang humigit kumulang 75 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na nagkakahalaga ng 646,000 pesos. Sa isinagawang bypass operation, nito lamang ikalaping siyam ng Enero taong kasalukuyan sa Zone 4, Barangay Nabitasan, La Paz, Iloilo City ng mga operatiba ng Iloilo City Police Station 2. Kinilala ang mga arestado na sina alias Toto Melvin, 36 na taong gulang, lalaki at binata, alias Ray, 37 taong gulang, lalaki at may asawa, at alias Joe, 42 taong gulang, lalaki at binata, na kumpiska sa nasabing operasyon
operasyon ang 14 na hit-sealed plastic sachet ng hinihinalang shabu, buy-bus money at iba pang mga non-drug items. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya ang mga suspect para sa nararapat na dokumentasyon at disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang dedikasyon ng kapulisan ng Western Visayas na protektahan ang komunidad laban sa panganib ng ilegal na droga upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Sa pamamagitan ng Manhunt Charlie Operation ng Nueva Ecija Police Provincial Office, arestado ang 8 wanted person sa magkakaiwalay na operasyon. Muling magbabalita dyan si Patrolman Adrian Dayaw. Patuloy ng Manhunt Charlie Operation ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Harold Dagit Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija. Matapos maaresto ang 8 wanted person nitong Enero 19 taong kasalukuyan, isinagawa ang magkakaiwalay na operasyon ng mga tauhan ng pulisya ng San Isidro, Pantabangan, Gapan City, General Natividad, San Antonio, Santo Domingo, Talavera at General Tino Police Station na nagresulta sa matagumpay na pagkakaaresto sa mga suspect. Ang mga pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng mga kasong cyber libel, slight physical injuries, other forms of sibling estafa, rape, paglabag sa Republic Act 7610 at Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang mga akusado ay kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon. Ayon kay Police Colonel Bruno, ipagpapatuloy ng NEPO ang walang humpay na pagtugis sa mga wanted person bilang bahagi ng pinaigting na pagtutupad ng batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Sa Cagayan de Oro City naman, arestado ang isang 23 anyos na lalaki sa buy-bus operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10, habang nasabat naman ng mahigit 600,000 pisong halaga ng iligal na droga. Patrolwoman Jane Rose Bohol sa report. Sa CDO, alias Loloy Timbog, 680,000 pesos na shabu, nasamsam. Arestado ang isang parking boy na kilala sa alias na Loloy. 23 taong gulang, may asawa at residente ng MB Ramonal Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City. Matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa ikinasang buy-bus operation noong Enero 21 taong kasalukuyan. Dakong 9:37 ng gabi nang isinagawa ng RPDEU Team 1, katuwang ang PDEA 10 Miss Or, ang operasyon na nagresulta sa pagkaaresto ng suspect. Nakumpiska kay Luloy ang isang pahabang heat-sealed sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1,000 bilang buy-bus item. Siyam na iba't ibang sukat ng sachet na hinihinalang shabu at isang sling bag. Ayon sa pulisya, umabot sa 100 gramo ang kabuoang bigat ng mga nakumpiskang droga na may standard drug price na 680,000 pesos. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Maharlika Detention Facility para sa kaukulang disposisyon. Samantala, ang mga nakumpiskang iligal na droga ay dadalhin sa RFU 10 para sa qualitative at quantitative examination. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bohol. Unregistered energy at chocolate milk drinks na nagkakalaga ng 1.6 million pesos na recover ng mga otoridad mula sa 5 Chinese nationals. Ang buong detalye ng report ay hatid ni Patrolman Edwin Baris. Chinese national ang inaresto ng Philippine National Police matapos masamsam ang mahigit 1.6 million pesos na halaga ng hindi rehistradong energy at chocolate milk drinks mula sa isang bodega sa San Simon, Pampanga nitong Lunes. Ayon sa PNP, nadiskubre sa operasyon ang mahigit 1,000 kahon ng energy drinks at higit 3,000 kahon na chocolate milk drinks na hindi rehistrado mula sa Food and Drug Administration o FDA.
na posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan ng publiko. Tinatayang 1.619 million pesos ang kabuang halaga ng mga nasamsam na produkto. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa malawakang bentahan ng hindi rehistradong food products. Kinumpirma ng mga operatiba ang bodega ay umano'y nagsasagawa ng malakihang food manufacturing nang walang kaukulang pahintulot ng FDA. Ang mga nakumpiskang produkto ay pansamantalang nasa kustodiya na ng otoridad habang inahanda ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9711 o FDA Act of 2009 at Philippine Immigration Act laban sa mga suspect. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Baris. 154 na cellphone na recover sa operasyon ng Cebu City Police Office. Tinutukan niya ni Patrolwoman Judith Nicanor. Matagal nang suliranin ng mga residente at bisita ng Cebu City ang pagkawala ng mga cellphone na nagdudulot ng matinding abala at pangamba lalo na tuwing may malalaking pagdiriwang. Around 10 p.m. sa Fantasman niya ka ng pag-street dancing ato kay disco lagi kayo din daghan kay sa nanugtaw. Na ay ako ang cellphone busy mi ato picture paguna dahil pagkataod-taod kay ako ra siya ibutang sa akong bulsa. Kay wala na ako kaso sa akong bag then pagkataod-taod kay after 5 minutes jud nawagtang jud siya kay mag-picture pa ta niya ato kaduha na. Bilang tugon dito, nagsagawa ng isang makabuluhang operasyon ng Cebu City Police Office sa pamumuno ni Police Colonel George V. Ilanan na nagresulta sa pagkakabawi ng mga nawawala at ninakaw na cellphone noong 12 ng Enero taong kasulukuyan sa Leon Quilat Street, Cebu City. Sa SMC side ko siya sir na mili ko sinulog shirt. Then ginasmagan ko mga 3 to 4 persons. Ibong ko after ato ni kalit kagana kong bulsa. Yan nawala na dayon. Kato mga nadasmag na ko ni kahit ato sila kawala. Batay sa paunang investigasyon, hindi lahat ng mga nakuwang cellphone ay nawala o ninakaw noong Sinulog Festival. Ang ilan sa mga ito ay naiulat na nawawala bago at matapos ang nasabing selebrasyon. Patay kuyo kanina, upat ka complainant kay puro nititik diri sa location ang ilang iPhone. So, atong although na resistance sa tagiya, apalikuan mo ko ni repair they repair cellphone but they also accept mamaligya o cellphone. So mamalit sa ni sila o pinaligya. Specifically iPhone. So atong sa dugay nga inistorya atong gingnan niya ikuha na to nga atong tanawon na to speak na to ang ilang establishment o ang katong mga rooms dito sa second floor o dito naka-recover mga cellphone dito sa second floor sa rooms. And gidala na to tong upat ka complainant na to sa ang upat na nakuha nilang ilang cellphone. Atong gipa-testing, atong gipa-open ang ilang cellphone. In fact, narito yung mga picture sila. So far, katong upat ka complainant na-recover nila. Natagpuan at nakumpiska ang mga cellphone sa ikalawang palapag ng Alham Cellphone Accessories sa Leon Quilat Street, Cebu City. Ayon sa ulat, ang sospek ay may kakayahang teknikal na ma-access at ma-unlock ang mga iPhone na maaaring naging dahilan ng patuloy na pag-iingat at pagmamay-ari sa mga naturang cellphone. Ang aspetong ito ay patuloy pang biniberipika bilang bahagi ng mas malalim na investigasyon. Dahil sa mga ebidensyang nakalap, naghahanda na ang CCPO na magsampa ng mga kasong kriminal laban sa sospek sa paglabag sa Presidential Decree No. 1612 o ang anti-fencing law na nagpaparusa sa pagmamay-ari, pagtatago at pagbebenta ng mga ninakaw na ari-arian. Samantala, upang formal na maisampa ang kaso, kinakailangan ng pagsasagawa ng mga sinumpaang salaysay mula sa mga biktima, alinsunod sa umiiral na mga legal na proseso.
Ang mga apektadong individual ay kasilukuyang kinokontak at hinihikayat na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagsusumite ng kinakailangang affidavit. Pasalamat ko sa mga polis, labi na kay Mr. George Inganan. Tungod nila na mabalik sa ako ang akong phone. Sure jud ko nga naato diri akong phone. Muling pinagtitibay ng Cebu City Police Office ang kanilang matibay na pangako sa kaligtasan ng publiko, pag-iwas sa krimen at pananagutan. Ipaninguhag yun na ito ma-prevent ang crimes. And if ever ang crime makomit diri sa Cebu, dili na lang kutob sa platter ang atong kapulisan sa Cebu City Police Office. Pangitaon yun na mo ang nagbuhan sa krimen. And this is a basic example sa atong research. Pangitaon yun na to. Kasi gato lang atong mga kuhan niya, gumanong platter, kumana, dili, we are doing an intensive follow-up operation. Hinihikayat din ng publiko na agarang iulat ang mga insidente ng pagkawala o pagnanakaw at makipagtulungan ng lubos sa mga otoridad upang matiyak ang mabilis na investigasyon at resolusyon ng mga kaso. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Isa na naman matagumpay na operasyon ang naitala ng PNP matapos makumpiska ang 2 milyong pisong halaga ng shabu sa operasyon ng Talavera PNP. 3 drug suspect arestado. Ibabalita yan ni Patrolman Adrian Dayaw. Samsa ng mga operatiba ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso at naaresto ang 3 high-value individual sa isang anti-illegal drug buy-bust operation sa barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija nitong Enero 20. Ayon kay Police Colonel Heril Daggett Bruno, Provincial Director ng NEPO, pinangunahan ng operasyon ng Talavera Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan sa Provincial Intelligence Unit. Sa naturang operasyon ay naaresto si alias Maria, 38 anyos, Maricris, 25 anyos at Juliet, 53 anyos. 2 sa kanila ay residente ng Payatas, Quezon City at isa ay mula sa General Tino, Nueva Ecija. Nagsimula ang operasyon matapos makipagtransaksyon ang isang police pusher buyer sa isa sa kanila. Na-recover mula sa mga sospek ang kabuang 8 plastic sachet ng shabu na may bigat na 300 gramo at tinatayang halaga na mahigit 2 milyong piso, kabilang ang mark money at budol money. Ang 3 naarestong sospek ay harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Hinihikayat ng Philippine National Police ang ilang personalidad na may kasong kriminal na sumuko na sa mga otoridad. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolman Don Brosas. Ng Philippine National Police o PNP ang mga kilalang personalidad at lahat ng individual na nahaharap sa mga kasong kriminal na kusang sumuko sa pulisya, gaya ng ginawa ni dating Senador Bong Revilla. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang pagdedeklara ng kawalang sala sa mga aligasyon ay dapat sabayan ng tapang at dedikasyon na humarap sa mga nag-aakusa sa korte bilang paggalang sa legal na proseso. Dagdag pa ng PNP, ang panawagan ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng Department of the Interior and Local Government sa pamumuno ni Secretary John Vic Rimulya upang tiyakin ang tapat na pagpapatupad ng mga utos ng korte at mapalakas ang tiwala ng publiko sa pamamayani ng batas. Muling hinikayat ni Police Lieutenant General Nartates ang iba pang mga kasabwat at lahat ng mga pugante na sumuko at harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanila. Binigyan din ng PNP na bukas ang kanilang hanay sa mga sumusunod sa batas, ngunit mananatiling mahigpit laban sa mga patuloy na umiiwas sa hustisya. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. At para sa ating huling balita, halos 4 na milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasamsam sa checkpoint ng Philippine National Police at Bureau of Customs. Muling magbabalita dyan si Patrolman Edwin Baris. Sa 3.92 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo
ang nasamsam ng Philippine National Police at Bureau of Customs matapos maharang ang isang wind-van truck sa isang checkpoint sa barangay Pinantaw, Parang, dakong alas 11:30 ng umaga nitong Martes. Ayon sa PNP, nadiskubre ang 4,582 na rims ng sigarilyo na nakatago sa loob ng mga dingding at sahig ng sasakyan. Nabigo ang driver na magpakita ng anumang dokumento na magpapatunay sa legalidad ng kargamento, dahilan upang arestuhin ang mga sospek. Nakumpiska ang mga sigarilyo at ginamit na sasakyan at kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad habang inihanda ang turnover sa Bureau of Customs at pagsampa ng kaukulang kaso. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 10863, o Customs Modernization and Tariff Act at iba pang kaugnay na batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Baris. At yan ang mga nakalap na balita ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Melin Loquias ng Eastern Police District ng NCRPO. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.